Grabe naman ito. Ayaw ko nga sa customer na to eh. Alam nyo kung bakit? Kasi last time, nagpagawa siya dito. Anyways, 20 pieces pala na rosas yung gagawin namin. At yung kulay na napili niya ay kulay mo. Mas dagdagan mo pa, kumiinom pa ako ng kape. Di lalo ako na high blood. Ano ba naman kasi? Last time kasi, bumili siya ng bulaklak sa akin. Pero na kami napag-usapan na presyo at okay na. Tapos na magbabayad na. May binabarat ba naman? Anong gagawin ko? Dami-dami kong linagay ng bulaklak. Para sa order niya yun, tapos babaratin niya lang. Di lugi. Sana binigay ko na lang sa kanya. Alam mo yung ayos-ayos ang usapan nyo tapos, iiwanan ka lang niya. Char lang. Anyways guys, ganun talaga. Ano lang natin yung pasensya. Buti man, nung bumalik siya dito, tinapat ko na siya na, Teko, ano yung napag-usapan natin, dapat yun yung ibabayad mo, ha? Pumayag naman na siya. Ayun, so, pinagpalagay din siya ng gypsophilia para mas makita yung ganda ng rosas. Sabi ko, maglagay din kami ng mga greens para mas lumapad. At yung arrangement ang ginagawa niya. Yung talaga, habaan na lang natin ng pasensya. Okay, si story time lang to, ha? I-share ko lang kung ano yung mga nararanasan ko dito sa mga customer. Kasi iba yung customer sa Pilipinas sa customer dito sa Saudi Arabia. Kaya dapat, kung mo gagawin, dapat maayos yung usapan nyo. Minsan maayos yung usapan nyo, guguluhin niya pa, di ba? Ay, naku. Anyways, ganun talaga. Wala na tayong magagawa. Hindi minsan, sundin na lang yung customer. Walang problema, susundin, pero magbabayad ng tama. Okay. So, yun, ispray na natin ng tubig. Sabi niya, maglalagay din daw siya ng panregalo na pera. Yun guys, nilagay ko lang sa stick at syempre, nilalagay na natin sa bouquet yan. O, diba? Pabulosa ka na naman. Syempre, tapos na ang ating arrangement. Ito pala yung mga ganitong arrangement kasi di agad-agad nasisira kasi meron na siyang sponge. So, yun lamang guys. Maraming salamat. Kung uminit ang ulo nyo sa trabaho, ganun talaga. Part na yan ang trabaho natin dito sa Saudi. Anyways, paalam!